Marami sa ngayon mga kababayan ang patuloy na binabatikos si former President Rodrigo Duterte at patuloy na sinisisi sa kanya ang mga nangyayari ngayon sa West Philippine Sea. Pero ano nga ba ang totoo patungkol po dito? Ano nga ba at kung sino nga ba ang dapat talagang sisihin sa mga nangyayari ngayon sa West Philippine Sea? Dapat nga ba na si former President Rodrigo Duterte ang ating sisihin? O dapat nga ba si Dagunyor ang ating sisihin sa mga nangyayari dyan ngayon sa West Philippine Sea? Alam nyo mga kaibigan, iba kasi ang ginagawa ni Dagunyor ngayon sa kanyang pinangako noon. Pakinggan po natin at panoorin po natin sabay-sabay ang mga sinabit pinangako ni Dagunyor between US, Philippines at saka China. Para po kayo po ay matauhan. Pero mga kaibigan, kung bago lamang kayo sa aking YouTube channel, please don't forget to like, share, and subscribe para lagi kayong updated sa ating mga bagong video. Don't forget na rin na i-share ito para maging supalpal sa mga tao na kung saan si Duterte ang sinisisi patungkol sa mga kaganapan dyan sa West Philippine Sea. Eto na po. Pakinggan po natin. Bilateral agreement with China. Yeah. We must continue to engage China. So, if you talk about pure military capability, Yeah. I think we all know that to compare the military capability of the Philippines, even if we are building up and we are modernizing our AFP, malayong-malayo talaga tayo sa China when it comes to men and material and capability to fight a shooting war. So, huwag na natin pag-usapan yun dahil hindi talaga option yun. We must continue to engage the Chinese. Anong ibang mga Huwag na daw natin pag-uusapan yung patungkol nga dyan sa, alam mo na, yung ganunan ng China at saka Pilipinas. Huwag na daw natin pag-uusapan yan. Sabi, actually, yung sinabi niya yan, yung doon sa nung ini-interview siya doon ni Boy Abunda, nung bago siya tumakbo or nung tumatakbo siya bilang Pangulo po ng Pilipinas. Ibig sabihin, hindi daw talaga option yon. Pero ngayon nangyayari, tuloy po natin. sasabihin natin, yung United States, pumasok uli kayo dito sa Pilipinas, kayo mag-defend sa atin. Hindi na pwede yun. Hindi na pwede yun. Kasi, hindi na pwede yun. Pero nangyayari ngayon, bigla-bigla kasi naging pro-US itong si Dagunyor. Kaya nangyayari, ayan, nagagalit ang China. Tuloy po natin. kung minsan, pero malaki ang interest nila sa South China Sea. Malaki talaga ang interest nila sa South China Sea. That's about over $5 trillion that pass through. But we have to get past the old thinking ng Cold War na meron tinatawag na spheres of influence. Bawat bansa namimili sa US kami, sa Soviet Union kami. Hindi na ganun ngayon. Hindi na ganun. Ang iisipin lang natin, ano yung mabuti para sa Pilipinas? We continue to engage. Of course, we have a very strong traditional, institutional relationship, special relationship with the United States. Did you say you would invite the United States to get involved and help us? No, that is the problem is between China and us. So the United States should be out. If the Americans come in, it's bound to fail. Because you're putting the two protagonists together, and we must understand, dalawang superpower na nasa gitna tayo, lit-lit natin. Ang biro ko nga, bumahing lang na sa bayan, mawawala na tayo sa mundo. Senator Bongbong, doon lang sa arbitration. Sabi mo nga, paano ka mag-arbitrate? Sinabi naman ng China, hindi ko tinatanggap ang iyong imbitasyon. Do you think is there value of the PCA's decision saying that the West Philippine Sea belongs to us? There is value because they confirm. Okay. Yun po mga kaibigan, yun po ang pinakamalinaw po na sinabi po ni Dagunyor. Kaya hindi ko maintindihan ngayon, bakit kasi si Duterte yung sinisisi nyo? Maliwanag na sa sinasabi niya, yung bago siya naging presidente ng Pilipinas, iba yung sinabi niya sa kanyang ginagawa ngayon. 'Di ba? Sabi niya nga pa, 'di ba? Continue to engage China. Pero ang nangyayari ngayon kasi, bigla-bigla na lang kasi siya naging pro-China, naging pro-US. Alam nyo, iba yung ginawa ni Duterte. Kasi, kumbaga, yung ginawa kasi ni Duterte, yun yung sinabi ni Dagunyor. Kung ano yung ginagawa noon ni Duterte between Pilipinas at saka China, yun yung ginagawa, or yun yung sinabi ni Dagunyor na hindi niya ginagawa. Kumbaga, baliktad ang ginawa ni Dagunyor sa kanyang pinangako. Paano nyo isisisi kay Duterte yan? Hindi ko nga maintindihan Paano niyong maisisi kay Duterte yan? Ibigla-bigla siya naging pro-US. Pakampi sa ibang bansa, So, imbis sana na makipag-usap sa China, pag-usapan yung issue dyan sa West Philippine Sea, bigla-bigla ba naman? Kaya nagiging ganyan po. Alam niya din ang mangyayari. Noon pa man, hindi ko nga alam kung nagka-amiss siya
Hindi ko rin alam kung nakalimutan niya ba ang kanyang mga sinasabi noon bago siya naging presidente ng Pilipinas. Hindi ko maintindihan kung bakit eh. Kaya sabi ko, wala talaga kayong dahilan, lalong-lalo na si Mike Abe, yung mga nagbablog dyan, yung mga vlogger ni Marcos, no? Hindi ko maintindihan sa inyo eh. Tapos pakampi kayo ngayon sa mga yellow turns. Ginagamit kasi ng mga Marcos vlogger ngayon, yung mga atake ng mga dilawan, nila Trililing, no ginamit nila. Tuwang-tuwa sila guys. Tuwang-tuwa sila sa mga atake ng dilawan ngayon. Pinupuri nila si Trililing. Baka nga ibubuto pa nila pag tumakbo pag tumakbo yan, senador this coming election. Nakakalungkot ang Pilipinas. Dahil okay na eh. Okay na sana nung panahon ni Duterte. Okay ng Pilipinas eh. Maganda na yung flow, maganda na yung takbo po ng Pilipinas po ng panahon ni Digong. The problem lang talaga, nung pumasok si Marcos, ang laki naman talaga ng expectation natin. Kaya sa mga kalye service, sa Baclaran, sa saang lugar, talagang dismayado po sila ngayon sa pamumuno at pamamalakad ngayon ng ating presidente. Diba? Lalo na yan sa presyo ng mga bilihin, mga kaibigan. Hindi lamang yan, sabi nga ng isang political analyst, na kung saan, hindi na kailangan ng gigian between China at Pilipinas eh. I-hold lang ng China yung mga product na pupunta sa Pilipinas, mababagsak na. Although makawawa na kasi unang-una dito sa Pilipinas, in reality, marami talagang product dito na nanggagaling sa China. Umorder kayo sa Lazada, kahit na yan, mga gamit, kung ano mga gamit yan, pag tiningnan nyo po yan, made in China. Diba? Marami po talaga mga gamit na pinapasok sa Pilipinas nanggagaling sa China. Diba? Sa Lazada, sa Shopee, kung ano yung bibili nyo dyan, mga damit, kung ano man yan, kung, diba, basta kung ano-ano yan, mga gamit ho na yan, marami po talaga dyan, mga made in China. Diba? Kaya nakakalungkot lang kung sakasakaling ma-hold yan, diba, ma-import dito sa Pilipinas. So, pag na-hold yan, wala, babagsak ng ekonomiya ng Pilipinas. Maraming mawawala. Okay? Although hindi naman tayo sa China lang umaasa pagdating sa ekonomiya ng Pilipinas, pero syempre malaking impact yan sa Pilipinas. Lalo na sa ngayon, naku. Kaya nga mga kaibigan, mag-isip po kayong mabuti. Wag po kayong maging tungaw. At lalong wag niyo po isisi kay Duterte makaganapan diyan sa West Philippines eh. Yan po ang katotohanan dahil baliktad ang ginawa ni Dugunyor sa kanyang pinangako. Kayo, mga tungaw kayo, mga uog, no? Kung talagang matalino kayo, kung talagang meron kayong paninindigan, alam kong binoto nyo si Marcos dahil sa kanyang mga sinabi niyon, di ba? Continue with China, makipag-usap, di ba? Yung pakikipag-usap lang sa China, hindi daw umano option ang pakikipag-ganunan sa China. So, yun ang dahilan bakit natin siya binoto. Pero ibang ginawa niya, pinagtanggol nyo pa rin. Ibig sabihin, may ganun kayo. Maraming salamat and kita-kita tayo sa next video. Nagigigil na naman ako. Okay, gigil talaga ako guys. Sige na po, bye-bye na po. Kita-kita po tayo. Maraming salamat and don't forget to like, share, and subscribe. Thank you.